Wala na siya, Althea. Huwag ka nang magpakabaliw sa paghihintay sa isang lalaking mas piniling iwan ka sa gitna ng altar para sa isang libingan sa ilalim ng bangin. Ang bawat salitang binitiwan ni Ramil ay tila mga piraso ng bubog na pilit isinasaksak sa aking pandinig. Nakatayo ako sa harap ng altar ng Cebu Cathedral. Suot ang aking puting bestida na gawa sa pinakamahal na tela, habang ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na krusipiho. Ito ang krusipihong ibinigay sa akin ni Janzo noong gabi bago ang aming kasal. Ang simbolo ng kanyang pangako na hinding-hindi niya ako bibitawan anuman ang mangyari. Noong mga sandaling iyon, ang tanging nasa isip ko ay ang init ng kanyang mga palad, ang tamis ng kanyang mga ngiti, at ang pangarap na binuo naming dalawa sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap, pinalitan ng isang katotohanang hindi ko kayang tanggapin. Naramdaman ko ang unti-unting paghina ng aking mga tuhod, tila nawalan ng lakas ang aking mga buto upang pasanin ang bigat ng aking sariling katawan. Ang bawat hininga ko ay naging mababaw at masakit, na para bang may isang malaking kamay na sumasakal sa aking lalamunan. Ang paligid na kanina lamang ay puno ng bulaklak at liwanag ay biglang nagdilim, at ang mga mukha ng mga taong nasa loob ng simbahan ay naging malabo dahil sa mga luhang nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Hindi ko magawang sumigaw, hindi ko magawang magtanong. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis at magulo na tibok ng aking puso sa loob ng aking dibdib, isang ritmo ng kawalan ng pag-asa. You look pathetic, Althea. Akala mo ba ay magiging prinsesa ka na ng pamilyang ito? Look at you. You are nothing but a widow who never even got the chance to say I do. Muling wika ni Ramil habang ang kanyang boses ay puno ng nakakangilong pangungutya. Sa gitna ng aking kalituhan, ang malaking pinto ng simbahan ay bumukas at pumasok ang aking biyenan na si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng galit na naramdaman ko hanggang sa ilalim ng aking mga paa. Hindi pa ako nakakabawi sa pagkagulantang nang maramdaman ko ang mabilis na pagdampi ng kanyang palad sa aking pisngi. Ang hapdi niyon ay hindi lamang sa balat, kundi tila tumagos hanggang sa aking kaluluwa. Isang matinding init ang gumuhit sa aking muka, kasunod ng panlalabo ng aking paningin. Isa kang sumpa, malas ka sa pamilya namin, sigaw ni Doña Esmeralda habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng katedral. Wala ka pang isang oras na nagiging bahagi ng buhay ng anak ko, pero dinala mo na siya sa kamatayan. Layas, huwag na huwag mo nang itatapak ang marumi mong paa sa mansyon o kahit sa lupain namin. You are a curse, Althea. Isang malaking kamalasan. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng simbahan. Ang huling natatandaan ko ay ang marahas na pagtulak sa akin ni Ramil palabas ng malaking pinto. Habang ang ulan ay nagsimulang pumatak mula sa madilim na kalangitan, ang aking puting belo ay nayurak sa putika ng kalsada. Ang bawat patak ng tubig na humahalik sa aking balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa akin ng aking pag-iisa. Ang kalyang dati ay puno ng buhay sa aking paningin ay tila naging isang mahaba at madilim na tunnel na walang katapusan. Nakatayo ako sa gitna ng ulan, basang-basa ang aking pangkasal na damit na ngayon ay puno na ng dumi at mantsa. Tiningnan ko ang aking mga kamay na nanginginig sa lamig at sa sobrang takot. Sa isang iglap, nawala ang lalaking mahal ko, nawala ang kinabukasan ko, at nawala ang dangal ko. Ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para maging karapat-dapat sa pamilya nila, ang lahat ng pagtitiis ko sa kanilang mga pangaapi, ay nauwi lang sa ganitong uri ng kahihiyan. Bakit sa dinami-dami ng mga biktima ng tadhana,
Ako pa ang kailangang maiwan sa gitna ng bagyong ito. Saan ako pupunta sa gitna ng gabi? Bit-bit ang isang pusong durog na durog at isang katauhang itinapon na parang basura. Ganito na lang ba ang katapusan ng aming kwento ni Janso? Ang mamatay sa gitna ng putikan, habang ang mga taong dapat ay pamilya ko ang siyang nagbaon sa akin sa hukay ng kawalan? Ang bawat patak ng ulan na tumatagos sa butas na bubong at tumatama sa kinakalawang na timba ay tila isang malungkot na orasan. Nagpapaalala sa akin ng bawat segundong lumilipas sa gitna ng aking paghihirap. Narito ako ngayon, sa isang maliit at madilim na silid, sa dulo ng isang masikip na eskinita sa Tondo, kung saan ang amoy ng napanis na pagkain at imbornal ay humahalo sa malansang amoy ng ulan. Ang aking marangyang pangkasal na damit, na dati ay simbolo ng aking mga pangarap, ay nakatupi na ngayon sa isang sulok, marumi, punit-punit, at wala ng halaga, tulad ng tingin sa akin ng pamilya ni Janzo. Maghapon akong naglakad sa ilalim ng nakatirik na araw kanina, pilit na kumakatok sa bawat tindahan at karinderyang nadadaanan ko. Ngunit sa tuwing itatanong nila ang aking mga dokumento, ang aking tinig ay nauuwi sa isang mahinang bulong. Kinuha ni Ramil ang lahat mula sa akin, pati ang aking pagkakakilanlan, at iniwan akong isang anino na lamang na naglalakad sa kalsada. Sorry miss, hindi ka namin pwedeng tanggapin kung wala kang ID o kahit anong papel. Ang paulit-ulit na linyang tila isang sampal sa aking pagkatao. Ang bawat pag-iling nila ay nagpapabigat sa aking mga paa, hanggang sa ang tanging kaya ko na lamang gawin ay umuwi sa silid na ito, na mas maliit pa kaysa sa banyo ng mansyon ni Janzo. Nakaharap ako ngayon sa isang maliit na mangkok ng kanin, na hinaluan ko lamang ng kaunting asin upang magkaroon ng lasa. Ang bawat subo ay mahirap lunukin, tila may malaking bara sa aking lalamunan na nanggagaling sa aking dibdib. Naalala ko ang mga gabi sa Cebu, kung saan ang hapagkainan ay puno ng mga masasarap na putahe, at ang tawa ni Janzo ang nagsisilbing musika sa aking pandinig. Althea, hinding-hindi kita hahayaang magutom. Kahit anong mangyari, tayo ang magkasama. Pangako niya habang hinahawakan ang aking kamay sa ilalim ng mga bituin. Ngayon, ang tanging kasama ko ay ang katahimikan at ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay habang hawak ang lumang kutsara. Ang hapdi ng asin sa aking dila ay tila sumasalamin sa hapdi ng aking mga alaala. Hinanap ko ang init ng kanyang yakap, ang bango ng kanyang balat. Ngunit ang tanging naramdaman ko ay ang magaspang na sahig at ang bigat ng aking sariling kalungkutan. Sa gitna ng aking pag-iisa, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa aking isipan. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo? Sapat na ba ang pagmamahal ko para malagpasan ang ganitong uri ng impyerno? Bigla akong napatigil nang maramdaman ko ang isang kakaibang sensasyon sa aking sikmura. Ang amoy ng kanin na kanina lamang ay pinipilit kong ubusin ay biglang naging nakakasuka. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng pait sa aking lalamunan at ang biglang pag-ikot ng paligid. Mabilis akong tumakbo patungo sa maliit na lababo at doon ay inilabas ko ang lahat ng aking kinain hanggang sa tanging mapait na likido na lamang ang lumalabas sa aking bibig. Napasandal ako sa malamig na pader habang ang aking hininga ay gulo-gulo at ang aking buong katawan ay nanginginig sa panghihina. Hinawakan ko ang aking tiyan ng may halong kaba at pagtataka. Hindi ito dahil sa gutom at hindi rin ito dahil sa dumi ng paligid. May isang buhay na nagpupumigla sa loob ko, isang lihim na hindi ko inaasahan sa gitna ng aking pagkawasak. Sa gitna ng kadiliman ng silid na ito, napatitig ako sa aking mga palad. May buhay sa loob ko, Janzo. Ang iyong huling alaala ay naririto sa aking sinapupunan. Ngunit paano ko siya mapoprotektahan kung ako mismo ay hindi alam
kung paano mabubuhay bukas. Ang ganda mo pa rin, Althea. Kahit mukha kang basahan sa gitna ng duming ito. Ang boses ni Ramil ay tila isang malansang agos ng tubig na dumaan sa aking pandinig. Dahilan upang manginig ang aking buong katawan sa tindi ng pagkamuhi. Nakatayo siya sa pintuan ng aking barong-barong. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakalubog sa putikan ng sahig at ang kanyang malinis na suit ay tila isang malaking insulto sa paligid na amoy luma at amoy ulan. Ibinagsak niya ang mga supot ng mamahaling pagkain sa ibabaw ng aking mabuhay na lamesa. Dahilan upang mayanig ang mga basong walang laman na tanging pag-aari ko sa silid na ito. Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay masinigpitan ko ang hawak sa aking tiyan habang nakaupo sa gilid ng aking papag. Ang bawat hininga ko ay mabigat. Tila may nakadagang bato sa aking dibdib habang pinagmamasdan ko ang kanyang mapang-uyam na ngiti. Alam mo ba ang balita sa itaas, Althea? Ang boses niya ay puno ng kamandag habang naglalakad siya palapit sa akin. Sinunog na ni Mama ang lahat ng mga gamit mo sa mansyon, pati ang mga litrato ninyo ni Janso. Wala ka nang babalikan doon dahil sa paningin ng lahat, ikaw ay isang babaeng nangulimbat ng pera bago ka nagtago sa butas na ito. At ang mas masakit, pinaniniwalaan na nila ang kumakalat na balitang may iba kang lalaki kaya ka lumayas. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking mga mata. Ngunit pilit kong pinigilan ang pagtulo ng luha sa harap ng lalaking pumatay sa aking kaligayahan. Ang bawat salita niya ay tila mga latay ng hagupit na bumabaon sa aking pagkatao. Paano nagagawa ng isang tao na baluktutin ang katotohanan ng ganito kadali? Habang ako ay nagtitiis sa gutom at hirap para protektahan ang anak ni Janzo, sila naman ay nagdiriwang sa pagsira sa aking dangal. Huwag ka nang magmatigas, Althea. Let us be practical. You are pregnant, alone, and starving. Magiging makatotohanan tayo, sino pa ba ang tutulong sa'yo kundi ako? Ang kailangan mo lang gawin ay makinig sa akin. Be my woman, Althea. Walang makakaalam. Mananatili kang nakatira sa isang komportableng kondo, malayo sa putik at amoy ng basura rito. Aalagaan ko ang batang yan, kahit hindi ko dugo at laman. Isipin mo ang anak mo, huwag lang ang pride mo. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga uod na gumagapang sa aking balat. Naramdaman ko ang biglang pagdang ng buo kong sikmura, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagkasuklam sa taong nasa harap ko. Malambot ang kanyang tinig, wari may malasakit, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasakiman at pagnanasa. Inabot niya ang aking baba. Malamig at tuyot ang kanyang mga daliri, kaya't agad akong napalingon sa kabilang panig, puno ng pagtanggi. Huwag mo akong hawakan, Ramil, garalgal kong sabi. Manipis ang tinig ngunit matatag ang loob. Mas pipiliin kong magtiis kasama ang anak ko kaysa tumanggap ng kahit kaunting tulong mula sa mga kamay mong may bahid ng panlilinlang. Alam ko ang mga ginawa mo. Ramdam ko sa bawat tibok ng puso ko na may bahagi ka sa pagkawala ni Janzo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na puno ng panunuya na tila pansamantalang nagpahupa sa lagaslas ng ulan sa labas. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang mapagkunwari niyang bait ay napalitan ng isang madilim at nakakatakot na anyo. Kinuha niya ang isa sa mga supot ng pagkain at marahas itong ibinuhos sa sahig. Ang masarap na amoy ng adobong manok ay humalo sa amoy ng nabubulok na kahoy ng aking barong-barong. Isang malupit na paalala ng aking tadhana. Tingnan mo ang sarili mo, Althea. Para kang isang pulubi na nagmamalaki pa sa gitna ng basurahan. Akala mo ba ay darating si Janzo para iligtas ka? Wala na siya. Nilalamon na siya ng mga isda sa ilalim ng dagat. Ang boses niya ay tumaas. Bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa aking pagkatao.
Sa loob ng 3 araw, babalik ako rito. Kapag nararamdaman mo na ang hapdi ng sikmura mo at ang panghihina ng bata sa loob mo, luluhod ka rin sa harap ko at magmamakaawa na kunin kita. Tumayo siya ng tuwid at inayos ang kanyang suit, tila walang nangyaring kaguluhan. Ang marahas na pagtulak niya sa aking pintuan ay nagdulot ng malakas na pagyanig sa buong dampa. Dahilan upang malaglag ang ilang lumang gamit mula sa aking mabuway na estante. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang tanging tanglaw ko ay ang kidlat na paminsan-minsang nagbibigay ng liwanag sa loob ng aking silid. Napsandal ako sa pader at dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig. Tiningnan ko ang pagkain na nakakalat sa putikan, isang simbolo ng aking dignidad na pilit niyang tinatapak-tapakan. Naramdaman ko ang marahas na paggalaw sa aking sinapupunan. Tila pati ang aking anak ay nararamdaman ang galit at takot na bumabalot sa akin. Napahawak ako sa aking tiyan habang ang aking mga daliri ay nabaon sa maruming tela ng aking damit. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang aking dangal kung ang bawat gabi ay isang pakikipaglaban para sa susunod na hininga? Gianzo, nasaan ka na? Paano ko mapapanatiling malinis ang ating pag-ibig sa mundong tanging putik at kasinungalingan lamang ang ibinibigay sa akin? Huwag kang matakot, Althea. Narito na ako. Ang mga salitang iyon ay tila isang malambot na kumot na bumalot sa aking nanginginig na katawan, nagdadala ng init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang malabong puting liwanag mula sa kisame ng pampublikong ospital ang bumati sa akin. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng disinfectant na humahalo sa amoy ng kalawang at pawis ng maraming tao sa paligid. Ngunit sa tabi ng aking kama, naroon ang isang pamilyar na mukha. Ang mga matang puno ng mga guhit ng panahon at malasakit. Ang mukhang nag-aruga sa akin bago pa man ako naging bilanggo ng mga kasinungalingan ni Gianzo at Ramil. Si Yaya Rosa. Ang kanyang mga kamay, bagamat magaspang dahil sa paggawa, ay humahawak sa aking palad nang may pag-iingat na tila ako ay isang babasaging kristal. Yaya, paano niyo ako nahanap? Ang aking boses ay tila isang tuyong kaluskos, walang lakas at halos hindi marinig. Sinabi niya sa akin na narinig niya ang tungkol sa malagim na nangyari sa Cebu at hindi siya tumigil hanggang sa mahanap niya ang bawat bakas ko sa Maynila. Sa piling niya, doon ko ibinuhos ang lahat ng aking hinagpis. Ikinuwento ko ang bawat latay ng salita ni Ramil, ang bawat sampal ng pagtatakwil ni Doña Esmeralda, at ang munting buhay na ngayon ay nagpupumilit mabuhay sa loob ng aking tuyot na sinapupunan. Sa kanyang dibdib, ang aking mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng kawalan ng pag-asa, kundi luha ng isang anak na nakauwi na sa kanyang tunay na kanlungan. Nang makalabas ako sa ospital, hindi na ako bumalik sa madilim na silid sa tondo. Isinama ako ni Yaya Rosa sa kanyang maliit na dampa sa gilid ng Riles, kung saan ang bawat pagdaan ng tren ay nagdudulot ng bahagyang pagyanig sa mga dingding na gawa sa pinagtagni-tagning kahoy. Doon, sa gitna ng usok ng uling at bango ng sariwang gata, ay sinimulan ko ang aking pagbangon. Ang paggawa ng bibingka, Althea, ay parang buhay. Wika niya habang dahan-dahang hinahalo ang galapong. Kailangan ng init mula sa itaas at mula sa ilalim upang ito ay maluto ng tama. Ang mga pagsubok mo ngayon ang siyang nagsisilbing apoy na magluluto sa iyong pagkatao. Sa ilalim ng kanyang gabay, natutunan ko ang lihim ng pagluluto sa dahon ng saging, ang tamang timpla ng asukal at itlog na maalat na magbibigay ng kakaibang lasa sa aming paninda. Nagsimula akong magbenta sa kalsada. Sa simula, ang bawat sigaw ko ng aking paninda ay tila isang malaking bara sa aking lalamunan. Ang isang babaeng dati ay pinagsisilbihan ng mga katulong sa isang mansyon. Ngayon ay nakatayo
Sa ilalim ng nakatirik na araw, pinapahira ng pawis sa noo habang iniingatan ang bawat piraso ng kakanin mula sa alikabok ng kalsada. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko, lalo na kapag ang mga tao ay naglalakad na tila hindi ako nakikita o kapag kailangan kong mabilis na iligpit ang aking mga gamit dahil sa mga nanghuhuli ng mga nagtitinda sa bangketa. Ngunit sa tuwing mararamdaman ko ang marahang pintig sa aking tiyan, muli akong tumatayo ng tuwid. Para sa iyo ito, anak. Hindi tayo mananatili sa putik na ito habang buhay. Ipinangako ko sa aking sarili na ang bawat butil ng pawis at bawat hapdi ng aking mga binti ay magiging pundasyon ng aking pagbabalik upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa amin. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng aking mga paninda, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng aking pwesto. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong ang bumaba at lumapit sa akin ng may seryosong mukha. Inakala ko noong una na isa lamang itong customer na naghahanap ng merienda. Ngunit nang tawagin niya ang aking buong pangalan, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. "Ikaw ba si Althea Santillan?" tanong niya. Nang tumango ako, iniabot niya sa akin ang isang makapal na sobre na may selyo ng isang kilalang law firm. "Ako ang legal counsel ng iyong yumaong ama. May iniwan siyang testamento na matagal na naming sinusubukang ibigay sa iyo at nakasaad doon ang isang malawak na lupain sa probinsya na tanging ikaw lamang ang may karapatang magmay-ari." Napatigil ang mundo ko. Ang lupain ng aking ama? Ang akala kong nawala na sa amin dahil sa mga utang na sinasabi ni Ramil? Hawak ang sobreng iyon. Tiningnan ko ang langit na unti-unti nang nagdidilim, ngunit sa aking puso ay may isang bagong liwanag na sumisikat. Ito na ba ang pintong sinasabi ni Yaya Rosa? Ang pagkakataon na muli kong itayo ang aming pangalan at harapin ang mga taong nagtapon sa akin sa kadiliman? Ngunit habang hawak ko ang lihim na ito, isang tanong ang hindi maalis sa aking isipan. Bakit ngayon lang lumitaw ang abogadong ito? At anong panganib ang naghihintay sa akin sa sandaling malaman ni Ramil na hindi ako basta-bastang naglaho sa dilim? 10 taon. Mabilis ang takbo ng panahon. Tila isang agos ng ilog na walang hinto sa pag-atid. Ngunit sa bawat sandali na lumipas, ay may iniwan itong marka sa aking pagkatao. Nakatayo ako ngayon sa pinakamataas na palapag ng aking gusali sa Cebu. Tanaw ang malawak na asul na karagatan na tila humahalik sa paanan ng lungsod. Ang amoy ng alikabok at basura sa tondo ay matagal nang napalitan ng halimuyak ng mamahaling pabango at ang marahang simoy ng aircon sa loob ng aking opisina. Hindi na ako ang babaeng tumatakbo sa ilalim ng ulan na may putik sa pangkasal na damit. Ako na ngayon si Althea Santillan, ang babaeng nasa likod ng matagumpay na imperyong hiyas ng Cebu. "Mommy, are you still busy?" sabi ni Lola Rosa. "It is time for dinner na po." Isang malambot na tinig ang bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Lumingon ako at isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi nang makita ko ang aking anak, si Little Janzo. Sa bawat pagtitig ko sa kanyang muka, tila nakikita ko ang isang salamin ng nakaraan. Ang kanyang mga mata, ang hugis ng kanyang ilong, at ang paraan ng kanyang pagngiti ay tila isang buhay na alaala ng lalaking minahal ko at nawala sa akin. Lumapit siya at yumakap sa aking binti. Ang init ng kanyang maliit na katawan ay ang aking tanging lakas sa gitna ng malamig na mundong aking kinagagalawan. Hinimlay ko ang aking palad sa kanyang malambot na buhok, isang kilos na puno ng pag-iingat at labis na pagmamahal. "I am almost done, anak. Just a few more papers and we can go home." Tugon ko habang pinipigilan ang bahagyang panginginig ng aking tinig. Sa loob ng 10 taon, siya ang aking naging mitya upang hindi mamatay ang apoy ng aking pag-asa. Mula sa pagbebenta ng bibingka sa gilid ng riles, kasama si Yaya Rosa,
hanggang sa mabawi ko ang lupain ng aking ama at gawin itong isang malawak na plantasyon at negosyo. Ang bawat butil ng pawis ko ay para sa kinabukasan ng batang ito. Hindi ko hinayaang maranasan niya ang dilim na aking sinuong. Dahil sa bawat gabi na umiiyak ako noon, ang kanyang marahang sipa sa aking sinapupunan ang tanging nagpapaalala sa akin na may dahilan pa para mabuhay. Pumasok si Yaya Rosa sa loob ng opisina. Ang kanyang buhok ay mas maputi na ngayon at ang kanyang mga hakbang ay mas mabagal, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng karunungan at katapatan. Althea Hija, may dumating na liham para sa iyo. Mula ito sa Manila. Wika niya habang iniabot ang isang kulay, gintong sobre na may tatak ng kumpanya na matagal ko nang hindi naririnig. Ang bawat salita sa ibabaw ng sobre ay tila isang muling pagbukas ng sugat na pilit ko nang pinaghilom. Isang imbitasyon para sa anibersaryo ng kumpanya ng pamilya ni Janzo na ngayon ay nasa ilalim na ng pamumuno ni Ramil. Binasa ko ang nilalaman nito at naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ayon sa aking mga espiya, malubha na ang kalagayang pinansyal ni Ramil dahil sa kanyang mga maling desisyon at marangyang pamumuhay. Ang imbitasyong ito ay hindi lamang isang formalidad. Ito ay isang huling hirit ng isang taong nalulunod at naghahanap ng sino mang pwedeng kapitan. Nais niyang makakuha ng mga bagong investor at ang hiyas ng Cebu ang kanyang pangunahing target nang hindi niya nalalaman kung sino ang tunay na nagmamay-ari nito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang hinahawakan ko ang makinis na papel. Handa ka na ba, Althea? Tanong ko sa aking sarili habang nakatingin sa aking refleksyon sa malaking salami. Ang babaeng nasa harap ko ay matapang, elegante at punong-puno ng kapangyarihan. Malayo sa basang sisiw na itinapon sa kalsada, 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa ilalim ng mamahaling seda at alahas, naroon pa rin ang hapdi ng pagtataksil na tila isang lihim na apoy na hindi kailanman naging abo. Panahon na upang bumalik sa Manila, hindi bilang isang biktima na humihingi ng awa, kundi bilang isang bagyong darating upang bawiin ang lahat ng kinuha sa akin. Naramdaman ko ang marahang paghaplos ni Yaya Rosa sa aking balikat. Ano man ang iyong maging desisyon, alam mong narito lang kami. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso, ngunit huwag mo ring hayaang apakan muli ang iyong dangal. Tumango ako at muling natingin sa aking anak na ngayon ay masayang naglalaro sa isang sulok ng silid. Para sa iyo ito, Gianzo. Para sa katarungang matagal na nating hinihintay. Ngunit habang inihahanda ko ang aking sarili sa muling pagtapak sa lupain ng mga kaaway, isang tanong ang hindi ko maalis sa aking isipan. Sapat na ba ang tagumpay at yaman upang gamutin ang isang pusong 10 taon nang nangungulila sa isang pag-ibig na kinuha ng dagat? Ang bawat hakbang ko sa makinis at malamig na marmol na sahig ng ballroom ay tila isang deklarasyon ng digmaan na tanging ako lamang ang nakakaalam. Ang liwanag mula sa malalaking chandelier sa itaas ay tila libu-libong bituin na pilit sumusungkit sa aking mga mata. Isang matinding kaibahan sa kadiliman ng kalsadang nilakaran ko, 10 taon na ang nakalilipas. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling alak, mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa, at ang mapagkunwaring tawa ng mga taong nabubuhay sa kasinungalingan. Nakasuot ako ng isang itim na terno na gawa sa pinakamahal na sadawaba. Ang kulay ng pagluluksa na ginawa kong simbolo ng aking kapangyarihan. Sa isang sulok, nakita ko ang isang anino ng nakaraan na nagdulot ng pananariwan ng hapdi sa aking dibdib, si Doña Esmeralda. Ang babaeng dating reyna ng kanyang mansyon na ang bawat salita ay batas, ay tila isang lantang bulaklak na lamang ngayon. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig
habang hawak ang isang baso ng tubig at ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at takot. Nakita ko kung paano siya tratuhin ni Ramil sa harap ng maraming tao. Isang marahas na pagkakahawak sa braso at isang bulong na puno ng pagbabanta na nagpatahimik sa matanda. Naramdaman ko ang isang kurot ng awa, ngunit mabilis itong natakpan ng alaala ng kanyang palad na dumapo sa aking pisngi noong gabi ng aking kasal. Madam Althea, it is such an honor to finally meet the woman behind Hiyas ng Cebu. I've been looking forward to this all night. Ang boses ni Ramil ay tila isang madulas na ahas na gumagapang sa aking likuran. Nang humarap ako sa kanya, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang ritmo ng puot na pilit kong ikinubli sa likod ng isang malamig at misteryosong ngiti. Tumingin ako nang diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ako ng may pandidiri noong ako ay nakalubog sa hirap. Ngunit ngayon ay nagniningning sa kasakiman at pagnanasa. Hindi niya ako nakilala. Para sa kanya, ako ay isang estrangherong may dalang lunas sa kanyang nalulunod na kumpanya, isang pagkakataon upang muling mapanatili ang kanyang marangyang buhay. The pleasure is mine, Mr. Santillan. Tugon ko, habang ang bawat pantig ng aking boses ay tila isang hinahasa na patalim na nakatago sa pelos. I've heard so much about you. Sabi nila, you're a man who knows how to get what he wants, whatever the cost. Isang katangiang bihira sa mundo ng negosyo, hindi ba? Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tila isang mangangaso na naniniwalang nahuli na niya ang pinakamahalagang biktima. In business, we do what is necessary, Madam Althea. I hope we can find a common ground. Your investment could change everything for my family's legacy. Matagal na kaming naghahanap ng partner na may vision na katulad ng sa inyo. Naramdaman ko ang isang mapait na lasa sa aking dila nang marinig ko ang salitang legacy. Ang legacy na itinayo sa pagnanakaw, sa pagtataksil, at sa bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata, 10 taon na ang nakalilipas. Inayos ko ang aking buhok, sadyang ipinakita sa kanya ang aking kamay kung saan nakasuot ang isang antigong singsing. Ang singsing na ibinigay sa akin ni Janzo sa dalampasigan ng Cebu. Ang tanging bagay na naisalba ko mula sa aking nakaraan. Nakita ko ang biglang pagbabago sa kanyang anyo. Ang kanyang ngiti ay tila nanigas sa kanyang mukha at ang kulay ng kanyang balat ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ng isang maputlang anino ng pagdududa. Ang kanyang mga mata ay pako na nakatitig sa singsing. Tila sinusuri ang bawat kurba ng ginto at ang kinang ng maliit na brilyante. That ring, bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nililipad ng hangin, manipis at nanginginig. It looks familiar. Parang nakita ko na yan noon. Do you like it? Tanong ko nang may malambing ngunit nakakatakot na tono habang pinaglalaruan ko ang singsing sa aking daliri. It's an heirloom. Sabi nila, it brings luck to the rightful owner, but a curse to those who stole it. What do you think, Mr. Santillan? Do you believe in curses? O naniniwala ka ba na ang nakaraan ay nananatili na lamang sa ilalim ng lupa? Hindi siya nakasagot. Ang hangin sa pagitan naming dalawa ay naging masikip. Tila nawalan ng oxygen ang buong ballroom sa kabila ng lawak nito. Ang bawat kislap ng mga lente ng kamera mula sa mga reporter sa paligid ay tila mga daglat ng kidlat na naglalantad sa kanyang takot. Nagpaalam ako ng may isang eleganteng pagyuko. Iniwan siyang nakatayo doon, na tila nakakita ng isang multo sa gitna ng nakakasilaw na liwanag ng chandelier. Nang lumabas ako ng hotel at pumasok sa aking naghihintay na sasakyan, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay nagsisigaw sa tindi ng emosyon na pilit kong ibinaon sa loob ng isang dekada.
Ngunit bago pa makaandar ang sasakyan, isang marahas na anino ang humarang sa aking daan. Ang malakas na pagtama ng palad sa bintana ng aking sasakyan ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa buong frame ng kotse. Isang marahas na ingay-yimay na bumasag sa katahimikan ng gabi. Bumaba ang salamin at tumambad sa akin ang mukha ni Ramil na puno ng galit at kalituhan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang hininga ay gulo-gulo. Tila isang hayop na nasugatan at pilit na kumakawala sa bitag. Sino ka ba talaga? Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng halo-halong takot at pagkabahala. You're not just some investor from Cebu. Who are you? And why do you have that ring? Paanong napunta sa iyo ang pag-aari ng isang taong matagal ng patay? Tumingin ako sa kanya ng may kapangyarihan. Ang aking mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa dilim ng gabi na handang tumupok sa lahat ng kanyang kasinungalingan. I am the ghost you tried to bury, Ramil. Mahina kong bulong, sapat lamang para marinig niya sa gitna ng katahimikan ng kalsada. And I'm here to collect every debt you owe. Handa ka na bang bayaran ang lahat ng kinuha mo? Itinaas ko muli ang salamin ng bintana. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng kalsada habang ang anino ng kanyang takot ay unti-unting nilalamon ng dilim. Ngunit habang papalayo ang sasakyan, isang tanong ang bumalatay sa aking isipan. Handa na nga ba akong harapin ang lahat ng sikretong mabubuksan sa oras na tuluyan ng mahubad ang kanyang maskara? O baka may mas madilim pang katotohanan na naghihintay sa akin sa dulo ng landas na ito? Ang bawat marahas na paghampas ng mga alon sa pampang ng Isla de Oros ay tila isang malungkot na oyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng isang lalaking matagal nang kinalimutan ng mundo. Sa loob ng 10 taon, ang bawat pagsikat at paglubog ng araw sa abot-tanaw ay naging saksi sa tahimik na pagdurusa ng isang taong nabubuhay sa pagitan ng realidad at ng mga anino ng nakaraan. Ang amoy ng alat ng dagat at ang init ng buhangin ang tanging naging kaibigan niya, habang ang kanyang isipan ay nananatiling isang basag na salamin na pilit pinagdudugtong ang mga piraso ng isang mukhang hindi niya malimot. Nakatayo ang lalaking may malalim na scar sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at pang-opisina, ay naging magaspang at puno ng kalyo dahil sa paghila ng mga lambat at pag-aayos ng mga bangka. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo at muling naramdaman ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Althea. Ang pangalang iyon ay tila isang mahiwagang dasal na kusang lumalabas sa kanyang mga labi tuwing gabi. Bagamat hindi niya matandaan kung sino ang nagmamay-ari nito o kung saang bahagi ng kanyang buhay ito nanggaling. 10 taon na ang nakalilipas, ang kanyang katawan ay natagpuang palutang-lutang sa gilid ng bangin ng isang pamilya ng mga mangingisda. Sugatan, duguan, at halos wala ng hininga. Inalagaan nila siya na parang sariling anak. Ngunit ang hindi alam ng mga mangingisda, ang bawat hakbang ng lalaking ito ay binabantayan mula sa malayo. Sa loob ng isang kubo sa tuktok ng burol, laging naroon ang isang lalaking nagngangalang Mang Berto. Siya ay binabayaran ni Ramil buwan-buwan upang siguraduhin na ang multo ng nakaraan ay hindi kailanman makakaalis sa isla. Huwag mong hahayaang makasakay ng barko. Huwag mong hahayaang makaalala. Iyon ang utos ni Ramil, na tila isang sumpa na nakabitin sa leeg ni Janso. Nabalik lamang ang diwa ni Janso nang marinig niya ang marahang pagaspas ng mga dahon ng niyog sa kanyang paligid. Nararamdaman niya ang isang kakaibang bigat sa hangin ngayong araw. Tila may darating na bagyo na hindi dala ng kalikasan kundi ng tadhana. Sa kabilang dako ng isla, isang maliit na bangka ang tahimik na dumaong sa isang tago at mabuhanging bahagi ng pampang. Bumaba si Althea, ang kanyang mga mamahaling sapatos ay agad na lumubog sa basang buhangin, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis.
Bawat pintig ay tila isang sigaw ng pag-asa na pilit niyang pinatatahimik sa loob ng mahabang panahon. Madam, sigurado po ba kayo rito? Mapanganib po ang mga tao rito, sabi ng mga taga roon. Bulong ng kanyang kasamang tauhan, ngunit sapat lamang ang isang tingin ni Althea upang manahimik ito. Naglakad siya papasok sa masukal na bahagi ng isla. Ang bawat pag-ihip ng hangin ay tila nagdadala ng isang pamilyar na bango na nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Habang humahawi ang mga sanga ng puno, tumambad sa kanya ang isang lumang puno ng balete na nakatayo sa gitna ng isang maliit na clearing. Doon, nakasabit sa isang mababang sanga, ay isang bagay na nagpatigil sa takbo ng kanyang mundo. Isang kwintas na may pendant na hugis angkla. Ang kwintas na siya mismo ang nagsuot sa leeg ni Janso noong gabi, bago ang kanilang kasal, bilang simbolo ng pagiging anchor nila sa isa't isa sa gitna ng anumang bagyo. Ang bawat kurba ng pilak ay nangingitim na dahil sa panahon, ngunit ang kislap nito, sa ilalim ng sinag ng araw, ay tila isang huling hininga ng isang pag-ibig na tumangging mamatay. Dahan-dahang lumapit si Althea. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang inaabot ang kwintas. Nang mahawakan niya ang malamig na metal, naramdaman niya ang isang matinding lumbay na tila isang malaking alon na tumangay sa lahat ng kanyang katatagan. Napasandal siya sa puno, ang kanyang hininga ay naging gulo-gulo, at ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila isang pagkilala sa 10 taon ng pangungulila. Nandito ka lang pala. Bakit hinayaan mong hanapin kita sa kilaliman ng dagat kung nandito ka lang pala sa lupang ito? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Althea ang isang presensya sa kanyang likuran. Ang katahimikan ng paligid ay nabasag ng marahang pagyapak ng mga paa sa mga tuyong dahon, isang tunog na nagpapahiwatig na may isang taong nagmamasid sa kanya mula sa mga anino. Hindi siya lumingon, ngunit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsasabing ang taong nasa likod niya ay ang dahilan kung bakit siya bumalik mula sa kamatayan. Janso, mahina niyang bulong, ang kanyang boses ay tila isang dasal na binitawan sa hangin. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang muling paghampas ng mga alon sa pampang at ang mabigat na hininga ng isang lalaking hindi na alam kung paano tumugon sa sarili niyang pangalan. Ang malamig na simoy ng aircon sa aking opisina ay hindi sapat upang palamigin ang apoy na muling naglalagablab sa aking dibdib. Pagkatapos ng aking paglalakbay sa Isla de Oros, tila naging mas matalas ang aking pandama at mas matigas ang aking paninindigan. Hawak ko sa aking mga daliri ang kwintas na hugis angkla. Ang malamig na metal nito ay nagpapaalala sa akin na bawat segundong lumilipas ay isang pagkakataon para sa katarungan. Kailangan ko munang ubusin ang lahat ng lakas ni Ramil bago ko tuluyang bawiin si Janso mula sa mga anino ng isla. Isang pagkakamali lamang ay maaring muling maglagay sa aming dalawa sa panganib at hindi ko hahayaang mangyari iyon sa ikalawang pagkakataon. Madam Althea, narito na po si Mr. Santillan. Napakaaga niya para sa ating pirmahan, bulong ng aking sekretarya sa intercom. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kasakiman ay laging nagmamadali at si Ramil ay isang taong handang ibenta, pati ang kanyang kaluluwa para sa isang pagkakataong muling makatungtong sa itaas. Inayos ko ang aking postura, ang bawat tupi ng aking mamahaling blazer ay tila isang baluti na nagtatago sa aking mga sugat. Pumasok si Ramil na may dalang malapad na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang makuha ang puhunan mula sa hiyas ng Cebu. Hindi niya alam na ang bawat dokumentong nakalatag sa aking mesa ay tila mga hibla ng isang sapot na dahan-dahang bibilanggo sa kanya. I knew you were a woman of your word, Althea. Madam Althea. Ang partnership na ito ang magliligtas sa aming legacy. Wika niya habang ang kanyang boses ay puno ng paghanga, nahalhal at mapagkunwari. Legacy is a heavy word, Mr. Santillan.
Tugon ko habang dahan-dahang iniabot sa kanya ang pluma. Ang mahinang paglapat ng dulo ng panulat sa papel ay tila tunog ng isang kandado na tuluyan nang nagsara sa kanyang kapalaran. Sa ilalim ng mga terminong aking inihanda, isinasanla niya ang lahat ng ari-arian ng pamilya Santillan, ang mansyon, ang mga lupain, at ang bawat sentimo ng kanilang kumpanya, kapalit ng isang puhunang hinding-hindi niya mababayaran. Make sure you read the fine print. Once you sign this, there is no turning back. I trust you, madam. I know a good deal when I see one. Kampanteng sagot niya bago mabilis na nilagdaan ang kanyang pangalan. Pinanood ko ang pagdaloy ng tinta sa puting papel, tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang huling pag-asa. Noong sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding bugso ng tagumpay. Ngunit kasunod nito ay isang malalim na lungkot para sa mga pangarap naming binuo ni Janzo na ngayon ay naging sandata na ng paghihiganti. Pagkatapos ng pulong, nagpa siya akong bisitahin ang mansyon ng mga Santillan sa huling pagkakataon bago ito tuluyang maging akin sa ilalim ng batas. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay may dalang alaala ng aking pagluha. Ngunit ang bumungad sa akin ay hindi ang marangyang tahanang aking kinagisnan. Ang mansyon ay amoy luma, amoy alikabok, at puno ng katahimikan na tila isang sementeryo. Sa dulo ng pasilyo, sa loob ng isang madilim na silid, nakita ko si Doña Esmeralda. Ang dating matapang at malupit na reyna ay nakaupo na lamang sa isang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Naramdaman ko ang amoy ng kapabayaan sa loob ng silid, isang amoy na pamilyar sa akin noong ako ay nakatira pa sa kuot-suot. Nilapitan ko siya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang balat ay tila manipis na papel na madaling mapunit. Hindi niya ako nakilala, ngunit sa pagdampi ng aking palad, naramdaman ko ang isang mahinang pagpisil mula sa kanya. Kinuha ko ang isang suklay at dahan-dahang inayos ang kanyang gulugulong buhok, isang kilos ng pagkalinga na hindi niya kailanman ibinigay sa akin. Bakit mo ginawa ito, Mama? Mahina kong bulong, sapat lamang upang marinig ng sarili ko. Tinulungan mong palakihin ang isang halimaw, at ngayon, ikaw ang unang biktima ng kanyang kawalang puso. Nakita ko ang isang butil ng luha na gumulong mula sa kanyang mapungay na mga mata. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya sa akin, ang makita siyang ganito. Iniwan ng sariling kamag-anak sa gitna ng dumi at pangungulila ay nagdulot ng isang kakaibang uri ng paghilom sa aking puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa aking sariling kaluluwa upang tuluyan na akong makalaya sa galit. Bago ako umalis, naramdaman ko ang mabilis na pag-vibrate ng aking cellphone sa loob ng aking bag. Isang mensahe mula sa aking thamtu sa isla ang bumungad sa akin, dahilan upang halos tumigil ang tibok ng aking puso. Ang bawat salita sa screen ay tila isang mabilis na agos ng tubig na tumangay sa lahat ng aking pag-aalinlangan. Madam, nakatakas na siya mula sa isla. Ang gwardyang binayaran ni Ramil ay nahanap na nakatali sa loob ng kubo. Si Janzo. Papunta na siya sa Manila. Napatakbo ako palabas ng mansyon. Ang aking hininga ay naging gulo-gulo at ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila paglipad sa itaas ng mga ulap. Papunta na siya rito. Pagkatapos ng 10 taon ng paghihiwalay, ang lalaking kinuha ng dagat ay muling babalik sa aking mga bisig. Ngunit kasabay ng ligaya ay ang isang matinding pangamba na lumukob sa aking buong pagkatao. Kung malaman ni Ramil na buhay ang kanyang pinakamalaking sikreto, ano ang gagawin niya sa kanyang huling sandali ng pagkabaliw? Sapat ba ang aking mga plano upang protektahan si Janzo? O baka ang muli naming pagkikita
ay maging mitya ng isang mas malaking trahedya. Ang bawat kislap ng mga ilaw sa loob ng Grand Ballroom ng Makati Diamond Residences ay tila mga mata ng libu-libong saksi na naghihintay sa isang malaking pagtatanghal. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling wine at ang marahang himig ng mga biyuli na tumutugtog sa isang sulok ay nagbibigay ng isang mapagkunwaring katahimikan. Nakatayo si Ramil sa gitna ng entablado. Ang kanyang dibdib ay busog sa yabang habang inaayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Para sa kanya, ang gabing ito ay ang rurok ng kanyang tagumpay. Ang sandali kung saan tuluyan na niyang maililibing ang kanyang mga utang at ang kanyang madilim na nakaraan sa pamamagitan ng partnership sa Hiyas ng Cebu. Ladies and gentlemen, tonight is not just about celebration. Wika ni Ramil, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid sa tulong ng mga speaker, puno ng kumpiyansa na tila siya ang nagmamay-ari ng mundo. Tonight is about legacy and rebirth. With our new partner, Madam Althea of Hiyas ng Cebu, we are not just saving a company. We are building a future that will last for generations. Ang tunog ng mga palad na nagtatamaan ay pumuno sa bulwagan. Isang masiglang ingay na tila musika sa pandinig ng isang taong nalasing na sa sarili niyang mga kasinungalingan. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa entablado. Ang bawat tunog ng aking takong sa makinis na sahig ay tila isang pagbibilang ng mga segundong natitira sa kanyang kaligayahan. Nakasuot ako ng isang pulang gown na tila isang nagbabagang apoy sa gitna ng karagatan ng mga taong nakaitim at puti. Nang makarating ako sa tabi niya, nakita ko ang pananabik sa kanyang mga mata, isang kasakimang hindi na niya magawang itago. Kinuha ko ang mikropono, ang aking mga daliri ay matatag at walang bakas ng kaba. Tumingin ako sa madla at pagkatapos ay lumingon ako kay Ramil na may isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Thank you, Mr. Santillan, for that very warm introduction. Ang aking boses ay malumanay, ngunit may talim na tila isang itak na nakabalot sa sutla. But before we talk about the future, I think it's time we talk about the truth. Because a legacy built on lies is like a house built on sand. Madali itong gumuho sa isang malakas na ihip ng hangin. Isang kolektibong pagpigil ng hininga ang namayani. Sa buong ballroom, ang mga bulong-bulungan ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Nakita ko ang biglang pagkunot ng noo ni Ramil. Ang kanyang pagkalito na dahan-dahang napapalitan ng isang malalim na kaba. Madam Althea, what are you doing? This is not part of the speech. Bulong niya sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Hindi ko siya pinansin. Sa halip, itinaas ko ang aking mukha at sa harap ng lahat, dahan-dahan kong inalis ang aking mga mamahaling alahas at ang belo na tila naging masakar ako sa loob ng 10 taon. 10 taon na ang nakalilipas, isang babae ang iniwan sa altar, pinalayas at pinagbintangan sa isang krimeng hindi niya ginawa. Tinawag niyo siyang malas, tinawag niyo siyang basura. Wika ko, habang ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa pagkatao ni Ramil. I am Althea Santillan, ang asawa ng lalaking pinagtangkaan mong patayin upang makuha ang lahat ng yaman na tinatamasa mo ngayon. Isang mahinang tunog ng makina ang narinig bago bumukas ang malaking projector screen sa likuran namin. Doon, tumambad ang isang video ni Mang Berto, ang gwardyang binayaran ni Ramil sa isla. Sa video, umiiyak na inamin ng matanda ang bawat utos ni Ramil, ang pagkakakulong kay Janzo, ang mga banta sa buhay nito, at ang mga ebidensya ng paglustay ng pera ng kumpanya. Kasabay nito, ang mga pintuan ng ballroom ay bumukas at pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, kasama ang mga abogado ng mga bangko na pinagkakautangan ni Ramil. Ang mukha ni Ramil ay nagbago mula sa pagkaputi,
patungo sa isang kulay na tila abo. Ang kanyang mga balikat ay lumaylay at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita niya ang mga dokumentong ilalabas na magpapatunay na ang lahat ng kanyang ari-arian ay nakasanla na sa hiyas ng Cebu. Ang bawat kislap ng mga lente ng kamera mula sa mga reporter ay tila mga daglat ng kidlat na naglalantad sa kanyang pagkawasak sa harap ng buong bansa. Wala na ang kapangyarihan, wala na ang marangyang maskara. Ang tanging natira ay ang isang lalaking duwag na pilit na kumakapit sa anino ng kanyang sariling kasamaan. Lumapit ako sa kanya habang nilalagyan na siya ng mga posas ng mga awtoridad. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng pang-aapi, ngunit ngayon ay puno na ng pagsusumamo. I told you, Ramil, ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata ay may katumbas na presyo. Ngayong gabi, ang utang mo ay tuluyan ng nabayaran. Hindi ko naramdaman ang galit na inaasahan ko, kundi isang malalim na kapayapaan na tila isang bagyong sa wakas ay humupa na. Habang hinihila siya palabas ng ballroom sa gitna ng mga sigaw at paghamak ng mga tao, tumayo ako sa entablado ng mag-isa. Naramdaman ko ang bigat ng 10 taon na dahan-dahang nawawala sa aking mga balikat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig ko mula sa dulo ng silid. Isang tinig na tila nagmula sa kailaliman ng aking mga pangarap. Isang tunog na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Althea, mahal ko, ang boses na yon ay hindi nagmula sa video at hindi rin ito imahinasyon ng aking nangungulilang puso. Lumingon ako sa direksyon ng pintuan at doon, sa gitna ng kumpol ng mga tao, nakita ko ang isang lalaking galing sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier. Ang lalaking kinuha ng dagat, ang lalaking naging dahilan ng bawat hininga ko ay nakatayo doon, buhay at tunay. Ang bawat bahagi ng aking pagkatao ay tila naging estatwa sa tindi ng emosyon, habang ang hangin sa paligid namin ay tila naging kuryente na nag-uugnay sa aming dalawa. Pagkatapos ng isang dekada ng paghihiwalay, ang ingay ng paligid, ang mga tanong ng mga reporter, ang kislap ng mga kamera, ang bulungan ng mga usisero, ay tila isang malakas na agos ng ilog na pilit akong tinatangay. Ngunit ang aking mga paa ay nanatiling nakatanim sa sahig. Ang aking buong mundo ay huminto sa pag-ikot at nakatuon lamang sa isang figura na dahan-dahang humahakbang papalabas mula sa dilim. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang eksena sa isang lumang pelikula, mabagal at puno ng kahulugan. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang buhok ay magulo dahil sa hangin, at ang kanyang mukha ay mas payat. May mga guhit na ng pagod at paghihirap. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang yon ay hindi nagbago. Ang mga ito ay tila dalawang malalim na balon ng pangungulila na sa wakas ay natagpuan na ang bukal na matagal na nitong hinahanap. Hindi ko namalayan na ang aking mga paa ay kusa ng gumagalaw. Isang hakbang, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa ang aking marahang paglakad ay naging isang mabilis na takbo. Ang aking mamahaling gown ay tila naging isang balakid sa aking pagitan at sa lalaking naghihintay sa akin. Wala na akong pakialam sa mga taong nakatingin, sa mga kamerang sumusunod sa bawat kilos ko. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis at magulong tibok ng aking puso sa loob ng aking dibdib, isang ritmo ng pananabik at hindi maipaliwanag na saya. Nang sa wakas ay marating ko siya, ang aking mga bisig ay kusang yumakap sa kanyang leeg, habang ang aking mukha ay isinubsob ko sa kanyang dibdib. Nilalanghap ang pamilyar na amoy ng dagat at ng kanyang balat na 10 taon kong pinangarap. Buhay ka. Ang tanging salit na nagawa kong ibulong sa gitna ng aking mga hikbi. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa tindi ng isang emosyong
10 taon kong ibinaon sa ilalim ng aking puso. Naramdaman ko ang pagyakap niya pabalik. Isang yakap na mas mahigpit, mas puno ng pangungulila kaysa sa lahat ng yakap na ibinigay niya sa akin noon. Ang kanyang dibdib ay matigas, ang kanyang mga braso ay mas malakas. Ngunit ang tibok ng kanyang puso na dumadampi sa aking pisngi ay pamilyar pa rin. Isang ritmo ng pag-ibig na hindi kailanman nagbago. Pinilit kong bumalik sa'yo, Althea. Ang ingay ng paligid, ang mga tanong ng mga reporter, ang kislap ng mga kamera, ang bulungan ng mga usisero, ay tila isang malakas na agos ng ilog na pilit akong tinatangay. Ngunit ang aking mga paa ay nanatiling nakatanim sa sahig. Ang aking buong mundo ay huminto sa pag-ikot at nakatuon lamang sa isang figura na dahan-dahang humahakbang papalabas mula sa dilim. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang eksena sa isang lumang pelikula, mabagal at puno ng kahulugan. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang buhok ay magulo dahil sa hangin, at ang kanyang mukha ay mas payat, may mga guhit na ng pagod at paghihirap. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang yon, ay hindi nagbago. Ang mga ito ay tila dalawang malalim na balon ng pangungulila na sa wakas ay natagpuan na ang bukal na matagal na nitong hinahanap. Hindi ko na malaya na ang aking mga paa ay kusa ng gumagalaw, isang hakbang, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa ang aking marahang paglakad ay naging isang mabilis na takbo. Ang aking mamahaling gown ay tila naging isang balakid sa aking pagitan at sa lalaking naghihintay sa akin. Wala na akong pakialam sa mga taong nakatingin, sa mga kamerang sumusunod sa bawat kilos ko. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis at magulong tibok ng aking puso sa loob ng aking dibdib. Isang ritmo ng pananabik at hindi maipaliwanag na saya. Nang sa wakas ay marating ko siya, ang aking mga bisig ay kusang yumakap sa kanyang leeg, habang ang aking muka ay isinubsob ko sa kanyang dibdib, nilalanghap ang pamilyar na amoy ng dagat at ng kanyang balat na 10 taon kong pinangarap. Buhay ka, ang tanging salitang nagawa kong ibulong sa gitna ng aking mga hikbi. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa tindi ng isang emosyong 10 taon kong ibinaon sa ilalim ng aking puso. Naramdaman ko ang pagyakap niya pabalik, isang yakap na mas mahigpit, mas puno ng pangungulila kaysa sa lahat ng yakap na ibinigay niya sa akin noon. Ang kanyang dibdib ay matigas, ang kanyang mga braso ay mas malakas. Ngunit ang tibok ng kanyang puso na dumadampi sa aking pisngi ay pamilyar pa rin, isang ritmo ng pag-ibig na hindi kailanman nagbago. Pinilit kong bumalik sa iyo, Althea. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng emosyon, tila isang tinig na nagmula sa kailaliman ng dagat na sa wakas ay muling nakahanap ng hangin. Araw-araw, gabi-gabi, ang mukha mo lang ang nakikita ko kahit hindi ko maalala ang pangalan mo. Hanggang isang araw, nakita ko ang litrato mo sa isang lumang dyaryo, isang article tungkol sa hiyas ng Cebu. Noong sandaling iyon, bumalik ang lahat at alam ko, kailangan kong makatakas para hanapin ka. Humiwalay ako sa pagkakayakap at hinawakan ang kanyang mukha. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang gumuhit sa bawat linya ng kanyang pagod, sa bawat pilat na iniwan ng panahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na niya napigilan pang dumaloy, mga luhang sumasalamin sa lahat ng sakit at pag-asang aming pinagdaanan. Ito ang simula ng aming paghilom. Isang paghilom na mangyayari sa gitna ng kaguluhan, ngunit isang paghilom na sa wakas ay tunay at amin na. Mula sa gilid ng ballroom, nakita ko si Yaya Rosa na dahan-dahang lumalapit. Akay-akay ang isang batang lalaki na may mga matang puno ng pagtataka habang nakatingin sa lalaking kayakap ng kanyang ina.
Naramdaman ni Janso ang pagbabago sa aking tingin at lumingon siya sa direksyon kung saan ako nakatingin. Nang makita niya ang bata, naramdaman ko ang marahang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas na tila may gusto siyang sabihin ngunit walang salitang lumalabas. Lumuhod si Janso sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay marahang lumapat sa malamig na marmol upang maging kapantay ng maliit na bata. Ang lalaking nakaligtas sa isang malagim na aksidente at 10 taon ng pagkakakulong ay tila naging isang mahinang nilalang sa harap ng kanyang sariling dugo at laman. Dahan-dahang lumapit si Little Janso sa kanya. Ang kanyang maliliit na daliri ay maingat na humipo sa peklat sa mukha ng kanyang ama. "Ikaw po ba ang hero ni Mommy?" Ang inosenteng tanong ng bata. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pag-asa sa gitna ng katahimikan na bumalot sa aming tatlo. Hindi na napigilan ni Janso ang marahas na pagdaloy ng kanyang mga luha. Niyakap niya ang aming anak. Isang yakap na puno ng 10 taon nang nawalang pagkakataon, ng mga gabing hindi niya ito napatulog, at ng mga umagang hindi niya ito nakitang ngumiti. "Ako nga, anak," sagot niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamahal. "Ako ang hero ng mommy mo. At ngayon, nandito na ako para maging hero ninyong dalawa." Sa dalampasigan ng Cebu, kung saan ang marahang paghampas ng mga alon sa buhangin ay lumilikha ng isang mapayapang himig, doon kami tuluyang nagkita muli nang walang mga kamerang nakatutok at walang mga matang mapanghusga. Ang hangin ay malamig at malinis, tila hinuhugasan ng lahat ng sakit ng nakaraan. Ngunit habang magkayakap kami sa ilalim ng nagniningning na buwan, isang anino ang dahan-dahang lumuhod sa aming harapan. Si Doña Esmeralda, ang babaeng minsang tumalikod sa akin, ay nakaluhod ngayon sa buhanginan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng mga luha ng pagsisisi na matagal na niyang kinimkim. Ang bawat alon na marahang humahalik sa paanan ng pampang ay tila isang bagong simula, isang mapayapang oyayi na pumapalit sa matinding bagyo ng nakaraan. Nakasuot ako ng isang simpleng puting bestida, nakatayo sa tabi ni Janso, sa mismong dalampasigan kung saan kami nagsumpaan ng pag-ibig bago siya kunin ng tadhana. Sa pagkakataong ito, walang mga mamahaling dekorasyon, walang mga mapagkunwaring bisita, at wala ng anino ng pagtataksil. Ang tanging sumaksi sa aming pag-iisa ay ang marahang simoy ng hangin, ang mainit na sinag ng papalubog na araw, at ang presensya ng aming anak na masayang naglalaro sa buhanginan. Ilang beses kong pinangarap ang sandaling ito, Althea, ang makita kang muli at ang muli kang angkinin sa harap ng Diyos nang walang halong lihim at kasinungalingan. Ang tinig ni Janso ay puno ng pagmamahal habang inilalagay niya ang isang bagong singsing sa aking daliri. Isang singsing na simbolo ng aming muling pagkabuhay. Hindi na ako umiiyak, ngunit ang init ng kanyang kamay ay nagdulot ng isang matamis na kiliti sa aking buong katawan. Isang kilig na matagal nang nawala at ngayon ay muling bumalik. Sa dulo ng altar na gawa sa mga bulaklak, nakita ko si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay nanatiling mapula dahil sa pag-iyak. Pagkatapos ng gabi ng pag-amin, napilitan siyang harapin ang lahat ng kanyang pagkakamali. Hindi agad niya kami hininga ng tawad. Sa halip, niluhuran niya ako at hiniling na bigyan ko siya ng karapatang magbayad puri. Hindi ko kailangang magsalita. Ang aking pagyakap sa kanya ay sapat na upang malaman niya na ang lahat ng sakit ay pinalitan na ng kapayapaan. Pagkatapos ng kasal, inuwi namin siya. Ngayon, ang mansyon na dati ay simbolo ng pang-aapi ay naging isang tahanan na puno ng pagkalinga, kung saan si Yaya Rosa at ang mga bagong katulong ay nag-aalaga sa kanya ng may pagmamahal. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol din sa pagpapatawad na nagpapalaya sa sarili mong puso.
Si Ramil, tulad ng inihayag ng hukuman, ay nasentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa tangkang pagpatay at paglustay ng pondo. Ayon sa balita, ang kanyang pag-iisa sa loob ng selda ay nagdulot ng matinding pagkabaliw. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay tuluyan ng napunta sa kumpanya, na ngayon ay pinamumunuan ko at ni Hianzo. Ang kanyang huling hininga ng yabang at kasakiman ay tuluyan ng nawala sa likod ng rehas na bakal. Ang karma ay tila isang malaking gilingan, mabagal ngunit sigurado. Mommy, Daddy, look, I made a sand castle. Ang tawa ni Little Janzo ay masigla habang tumatakbo siya papalapit sa amin. Kinuha siya ni Janzo sa kanyang bisig at ang aming tatlo ay nagtindig sa harap ng karagatan. Ito ang aking tagumpay. Hindi ang yaman na aking nabawi, kundi ang pamilya na muli kong nabuo mula sa abo. Ang aking paghilom ay hindi nagmula sa isang lalaki, kundi sa aking kakayahang maging matatag na ina at babae. Tumingin ako sa papalubog na araw. Ang mga kulay kahel at pula ay nagbibigay ng isang maringal na sining sa kalangitan. Hinarap ko si Janzo. Ang aking mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat sa paghahanap sa akin, bulong ko. Ngunit humawak siya sa aking mukha at ngumiti ng may matinding pagmamahal. Ako ang dapat magpasalamat, mahal ko. Ikaw ang nagpanatiling buhay sa aking pag-asa at pangalan. Ikaw ang aking angkla, Althea. Walang dagat ang kayang lumunod sa isang pag-ibig na kasing tapang ng sayo. Niyakap niya ako ng marahan. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang dumapo sa aking noo. Isang selyo ng pangako para sa isang walang hanggang simula. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, at ang lahat ng pagdurusa ay naglaho na. Pinalitan ng isang payapang katiyakan, ang katotohanan na ang pag-ibig, pag-asa at katarungan ay laging makakahanap ng daan pabalik sa ating mga puso.